Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello everyone! Welcome po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dito sa atin sa Middle East. Magandang tanghali, magandang hapon po sa atin sa Pilipinas. Panibagong reaction video natin again and again po tayo dito kay Jonathan. Always Jonathan. Para kasi itong nagiging controversial na etong mga ginagawa niyang kamalian at kapalpakan sa kanyang buhay. So well, bago natin umpisahan, ako po'y nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot natin ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated kayo sa ating mga chika-chika dito sa aking munting bahay. Updated tayo lahat sa aking mga nire-reactionan dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV at ang Ka-Business Family. So, bago po tayo natin itong talakayin, itong mga narinig nating nasagap natin na mga pagbablog ng mga ibang influencer na ito, alam naman po natin kung sino sila. Pakisuportahan po natin Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yun po mga ka-business, mga kapapi, ano. At ito'y narinig natin o napanood natin, itong paghihingi ni Jonathan ng sorry sa Ka-Business Official. Ito daw ay kanilang iblinag para daw ito malaman at maihatid nila itong pagsusori at gusto nang bumalik uli si Jonathan doon kay Ka-Business. So, well, dito sa mga influencer na ito, di ba? Hindi naman siguro na bawal ang i-vlog sa inyo, i-vlog ninyo si Jonathan, pero kung kayo'y nag-iisip na konting pag-uunawa o konting irespeto natin si Ka-Business dahil nga ang original na content creator na nag-create sa mga content para kay Jonathan ay ang Ka-Business Official. So, dapat bigyan natin ng kaunting pag-uunawa yon. Sa bagay, maraming nagsasabi dyan ng mga nagko-comments bakit daw ipinagbabawal si Jonathan i-vlog nitong dalawang influencer na ito. Hindi okay, paglilinaw natin. Hindi po yung pinagbabawal. Ang pag-aano doon, respeto natin sa taong original na nag-content dito kay Jonathan. Diba? At saka, huwag natin sisihin sa Ka-Business tungkol dito sa mga kabalbalan ni Jonathan, itong pagkakamali niyang desisyon sa kanyang buhay. Diba? Hindi natin pwede isisi kay Ka-Business dahil nga ay sinasabi, pinabayaan na or everything else na nasa isip ng mga negative thinker dyan. Hindi po. Diba? Ito lang ay masasabi natin dahil nga dito nakikita natin ay hindi kasi tumitigil itong mga influencer na ito na nagbablog dito kay Jonathan, diba? Kung gusto nilang tumulong sana, marami silang pamamaraan na itulong nila, tulad na lang nitong na gusto daw nila, itinanong pa daw nila ito kay Jonathan na itong pag-vlog na ito kung pwede daw ito i-upload. Sumang-ayon naman daw itong si Jonathan na i-upload itong kanyang paghihingi ng sorry at gusto na niyang bumalik dito kay Jonathan. So, well, sasagutin natin yung sinasabi nitong influencer na ito na sinabi at nagpaalam sila kay Jonathan na kung pwede nilang i-upload yung natural. Umuo yan si Jonathan. Wala ba kayong isip? Umuo yan si Jonathan na iba i-upload ninyo. Kasi nga, may suhul eh. Kung wala namang suhul yan, ayaw naman yang si Jonathan. Hindi ba kayo talagang natutuwa sa mga pinaggagawa ninyo? Alam ninyo si Jonathan, mukhang pera yan. Kaya papayag yan. Bigyan lang ninyo ng 200 yan. Papayag na yan eh. Kayo naman, hindi naman talaga kayo talagang nag-iisip. Diba? Sa katalinuhan ng pangingisip ninyo, lagi naman kayong nakikitaan ng hindi magandang panggagawa ninyo, hindi ba? So ganito po mga kabisnes, mga papi,
Pakinggan po natin ano ba itong good news ba ito? Paninira niya ba ito kay ka-business? O paninisi niya kay ka-business itong panawagan niya kay ka-business na ito? So, pakinggan po natin itong short eclipse ni Jonathan na blinag ng ibang influencer na ito. Ang panawagan o panghihingi ng chances, parang humingi siya dito ng pagkakataon ulit na humingi ng sorry, babalik na daw sila kay ka-business. So pakinggan natin mga ka-business itong pahayag ni Jonathan kung ano to pahayag niya dito, diba? So umpisahan po natin mga ka-business, mga kapapi natin dyan. Ihuli ko yan. Kaya sorry na. Kung puso ko na sa inyo talaga ako, namiss ko lang ang lugar pati kami ni mama. Di ba kahit na kami, pupunta na kami dyan. Kahit na yung mama ko. Kaya pasensya na ko din, sorry lang. Kaya may yung sorry, pasensya na. Kahit na kami, pag ginawa na kami, sama na kami. Kaya, sorry na kaya. I love you. Sorry na. Mabay naman si Kuya. Ate sabi siya. Ayun nga daw, sorry daw, at babalik na sila. Oo nga, mabait naman daw si ka-business. Yun na nga, Jonathan, ano, at saka dito sa mga nagbablog sa iyo. Sa kabaitan nga ni ka-business sa inyo, binabastos ninyo na lang naman etong kabaitan ni ka-business. Lalong-lalo na ikaw, Jonathan, ano. Dahil sa kabaitan ni ka-business, paulit-ulit mo siyang binabastos, 'di ba? Bastos ka lang naman at doble kara ka. Ayan, sinasabi mo diyan, humingi ka ng sorry. Ay, kayo'y namimiss mo lang yung lansangan at itong dalawang influencer na nagbablog sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng mga, nag-aabot sa'yo ng kaunting tulong. Well, mga kabisnes, mga kapapi, hindi natin pwedeng questionin yung mga tulong natin. Maliit man o malaki, malaki na pong tulong yan sa atin, hindi ba? Hindi naman natin binabasehan ang maliit man o malaki ang pagtulong as long as nakatulong tayo, 'di ba? Masarap naman talaga sa pakiramdam kahit isang butil lang ng bigas maibigay mo, masaya ka na doon, at least nakapag-share ka ng iyong kaunting blessing sa buhay, 'di ba? Pero naman itong pang ulit-ulit naman na blessing na ito, hindi naman to tama, 'di ba? Parang nambabastos na lang naman kayo, kasama niyo tong si Jonathan na numero 1 bastos, paulit-ulit yung ginagawa. So ngayon, itong pamamaraan ninyo ngayon dito kay Jonathan naman ay nakakatawa lang, hindi ba? Dapat pa ba ninyong i-vlog yung pagsusori ni Jonathan dyan para ipaabot doon kay ka-business? Hindi ba talaga kayo nag-iisip, di ba? Kung talagang matalino kayo, ba't hindi ninyo na lang sabihin kay Jonathan, bumalik ka doon ka mag-sorry, wag mo nang i-vlog para ipaabot doon ang pagsusori ni Jonathan. Ang tatalino naman talaga ninyo, pero yung katalinuhan ninyo, puro kayo palpak, di ba? Para naman sa bagay, dito kasi kay Jonathan, kumikita kayo eh. Bigyan lang ninyo ng kaunting pagkain, kumikita na kayo kay Jonathan, hindi ba? Kasi, matalino ngang bobo ito si Jonathan eh. Kung matalino talaga siyang original, hindi niya yung gagawin ang magpa-vlog siya. Hindi ba? Sa katalinuhang bobo ni Jonathan, sinamantala ninyo itong katalinuhang bobo niya. Hindi ba? Ito sa mga influencer na ito. Well, eto nga naman daw, at ipapaabot daw ito, sabi ng influencer na ito, sana daw at mapanood at mapaabot ito kay kuya ka-business nila na sila ay tumulong, di ba? Na sila ay blinag nila si Jonathan at ipaabot dito kay ka-business na talaga sila ay mabait, di ba? Kaya nga nila blinag yan kasi mabait sila, para daw ipaabot doon kay Jonathan na mabait sila at mabait na ito si Jonathan, humihingi na ng sorry. Kumbaga, dahil sa kanila, si Jonathan natutong humingi ng sorry kay ka-business. Di wow, kayo na ang tama, kayo nang matalino, mga influencer kayo, hindi ba? Wow na wow kayo, hindi ba? So eto nga, pakinggan natin ulit itong kayabangan ni Jonathan na ito, sa kapogihan, sa kadaming daw nagmamahal sa kanya.
Period tayo dyan. Questionable tayo dyan. Jonathan, kung talagang maraming nagmamahal sa'yo, pakinggan po natin itong kayabangan ni Jonathan na ito. Babalik na kami dyan. Kuya ka business, babalik na kami dyan. Pupakain na kami. Namiss lang namin eh. Kami dalawa ni mama. Pasensya na ako. Pasensya na po. Sorry na. Yun lang po, kuya. Ate, ka business. O nagsusorry siya, namimiss lang daw niya kasi yung lansangan at saka itong dalawang influencer na ito. Yun ang sinasabi niya, namimiss lang daw niya. So Jonathan, kung namimiss mo yung lansangan, di dyan ka na tumira, huwag ka na sanang nagpa-vlog na humingi ka ng sorry at gusto mong bumalik kay ka-business. Alam mo Jonathan, pag ako lang yung nandyan, excuse me po, i-straightan kita, bibigyan kita ng tatlong straight dyan sa bunganga mo nang matulog ka ng forever. Hindi ba? So, kung kayo sa palagay ninyo mga kabisnes, mga kapapi, sino bang hindi maasar dito kay Jonathan, hindi ba? At ito rin mga mga influencer na ito. Yung pagbablog nila, hindi lang ito magbablog, parang nangangasar na rin eh. Diba? Yung pangangasal nila na paulit-ulit nila yung pagbablog sa katigasan din ng mga ulo nila nang dahil lang sa pera mawalan kayo ng respeto sa taong kilala ninyong mabait. Nagsasabi kayong mabait, napakabait ni ate at saka ni kuya, pero paulit-ulit kayong nambabastos, hindi ba? So kung pagsabihan kayo wala kayong respeto, nagagalit kayo. Pati yung mga viewers ninyo galit na galit sa aming mga reactor. Hindi ba? Mag-analyze naman kayo mga viewers dyan, mga basher ng ka-business dyan. Mag-isip-isip naman kayo. Hindi ba yung ginagawa nila paulit-ulit ng pambabastos nila kay ka-business? Although sinabihan sila, isa, dalawa lang sana ang iba-vlog nila kay Jonathan dahil gusto nilang tumulong. Dapat hindi na paulit-ulit. Ito, paulit-ulit na lang. Anong tawag dito? Paulit-ulit na kabastusan din, di ba? Paulit-ulit na binabastos ninyo dito si ka-business, hindi ba? Ikaw naman, Jonathan, bastos ka na. Wala kang modo, sira ulo kang saltik ka, di ba, mental ka. Ikaw yung numero nung bastos, porque ba't mabait si ka-business, paulit-ulit mong binabastos si ka-business, di ba? Kung hindi ka ba namang sira ulong bastos, Jonathan, hindi mo yung gagawin. Kung talagang matalino kang sinasabi mong matalino ka, hindi ka magpa-vlog para humingi ng sorry. Pumunta ka doon kay ka-business, doon ka mag-sorry kasi doon ka nagkasala. Diba? So dito mga ka-business, mga kapapi, ang nasisilip lang kasi natin dito sa mga influencer na ito. Itong pagkasira ulo ni Jonathan, ang pagkabastos ni Jonathan, binibigyan nila kasi ng pansin. Tinotolerate nila. Binablog nila. Kino-question nila o tinatanong nila o kumbaga yung salaysay ni Jonathan ay sinusulsulan nila. Kumbaga yung mga sinasabi ni Jonathan na yung bang sinasang-ayunan, sorry po, hindi ka matulong magtagalog ang inyong lingkod, hindi pong sinusulsulan, yung bang sinasang-ayunan nila itong mga sinasabi ni Jonathan. Kasi pag hindi mo to sang-ayunan o entertainin itong mga sinasabi niya, hindi yan paulit-ulit na gumagawa ng ganyan. Yan, dahil sa ganyan, gusto rin ninyo, mas gusto ni Jonathan yun kasi nalalabas niya yung sinasabi niyang hindi totoo. Sinasabi niyang kasinungalingan, di ba? Dapat hindi niyo bigyan ng pansin o hindi niyo bigyan ng entertain yung mga ganyang pananalita ni Jonathan. Alam naman ninyo si Jonathan ay hindi kumpleto yung pangungutok, di ba? Sa ganitong kalabasan, kumbaga, ang kalabasan nito, ay yung pambabastos ni Jonathan, sinasang-ayunan ninyo. Ang pambabastos ni Jonathan dito kay ka-business, sinasang-ayunan ninyo. Diba? Pare-pareho na lang talaga kayo nila Jonathan. Na wala kayong respeto, bastos kayo. Diba? So, pakinggan pa natin itong huli niya na sinasabi niyang gwapo siya,
sa mga fans niya at sa mga nagmamahal sa kanya. Sino bang nagwapuhan at mayroon ka bang fans club o mayroon ka bang nagmamahal sa iyo? Tingnan natin, Jonathan, sa tagal nilang nagbablog sa iyo, walang nag-i-sponsor sa iyo kasi nga sira ulo ka. So ngayon, pakinggan natin itong kayabangan niya na ito. Sa lahat ng fans ko dyan, I love you. Puging-pugi ito. Ate Myra, I love you. Hindi kita papalit sa lahat ng babae. Walang babae sa puso ko. Ate Myra, yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sarang nagmamahal po sa akin dyan. Suportahan niyo po ako. So well, nananawagan siya sa kanyang mga fans, sa kumbaga, suportahan daw siya, yung mga nagmamahal sa kanya, suportahan daw siya sa kanyang kagwapuhan, at dahil in love na in love ito kay Myra, di ba? So mga kabisnes, mga kapapi, sa palagay ba ninyo, sa palagay mo ba, Jonathan, may nagmamahal ba sa'yo? Kung talagang may nagmamahal sa'yo, Jonathan, sa tagal nilang nagbablog sa iyo, paulit-ulit again and again, sa pagbablog nila sa iyo, yung mga influencer na, wala akong narinig, wala kaming narinig na may nag-sponsor sa inyong dalawang mag-ina na malagi dyan sila sa pagbablog nila sa iyo, hindi ba? Kung hindi ka pa namang sira ulo, manawagan ka pa. Kung doon ka kay ka-business, matino ka katulad na lang ng mga kagwang na kung gaano kabait ang mga kagwang. Diba? Kung pakatulad kanila, katulad mo sila, katulad mo sila, diba? Tumulad ka na lang sana sa isa sa mga kagwang, di ang dami mo sanang sponsor, diba? Pero anong ginagawa mo? Pambabastos lang naman kay ka-business itong ginagawa mo, Jonathan. Sino kayang mag-atubiling, mag-i-sponsor o magmahal sa'yo sa mga ginagawa mong pagkakamali mong desisyon? Isinisisi mo dito kay ka-business, hindi ba? Hindi ba mga ka-business, mga kapapi? Kailan kaya matauhan itong si Jonathan? Ayun, gusto na niyang bumalik dito kay ka-business. Nagsawa na siguro yung mga ibang kampo na ito sa paulit-ulit niyang ginagawa, hindi ba? Hindi ba? So well, mga ka-business, mga kapapi, sana po nagustuhan ninyo itong aking reaction video dito tungkol kay Jonathan. Maikli lang naman po yung kinuha natin na pag-i-explain niya sa kanyang sarili na ipapahati daw kay ka-business. Jonathan, alam mo yung bahay ni ka-business kung saan mo puntahan. Doon ka sana pumunta at nag-sorry. Hindi dyan sa mga nagbablog sa iyo. Dyan ka magpa-vlog na mag-sorry ka kay ka-business. Para naman itong mga influencer na ito, gaganda ng kaunti yung mga yung mga performance nila, pinapakita nila kay ka-business para naman kaunti maisip, para siguro iparating kay ka-business na sila ay mabait dahil sa kanilang pagbablog. Itong si Jonathan ay tumino nang dahil sa kanilang pagbablog, si Jonathan gusto nang bumalik doon kay ka-business, hindi ba? Ang galing-galing naman nila talaga gumawa ang galing ng talino ng mga pangingisip nila, very brilliant, di ba? Na ginawa nila ito para humingi ng sorry kay ka-business, iblinag nila ito para daw dumating kay ka-business. Kumbaga, yung yung maruruming papel ay lilinisan yon para mawala kasi yung dumi doon, di ba? Ganun lang naman yung kasimple. Parang politika. Sa harapan ay maganda, pagtalikod ay pangit. Kumbaga, ang ganda-ganda ng pangungugali, napaka-respetoso ng mga parang politika ba, natin, ihambing natin. Pero pagtalikod, nakutai ka na. Yun yung mga influencer na nagbablog kay Jonathan, nagpapakita na naman ng kanilang kilatis, nagpapakita naman ng kanilang magagandang gawain para naman ma-impress si ka-business sa mga ginagawa nila. Di wow, bulok na yung pamamaraan ninyo. Bulok na yan kay ka-business, di ba? Pati sa aming mga reactor, bulok na yan. Hindi ba? Ako,
kaunti lang kaalaman ko sa pagbablog na bilang isang reactor. Pero yung mga ganitong strategy, bulok na to. Hindi mamakabis sa mga kapapi. Sorry po for my words. Hanggang dito na lang ang aking reaction video. Well, sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo, paki-share and likes ng ating video at comments na rin. And please don't forget to subscribe. Ka-Business Official, Papa Din CB at Ka-Business Family. At ang mga kagwang, 6 na kagwang po, kagwang Intoy Kagwang Intoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bay Official, Kagwang Buong Official at Kagwang Bugi Official. At ang dalawa nilang nating dalawang best friend ni Ka-Business, shoutout po si Kawakiwak TV at Bong TV, ang best friend ni Ka-Business, at ang aking mga kasamahan reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mampres Channel, Kalingap Turak, IPLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, at MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Pakisupport po natin and subscribe my YouTube channel. So, ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all at see you again. Magkikita-kita tayo. Birabanat lang mga ka-business. Babush!